kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga linibo ang mga tao nga nagpunsiso kaniya, ug tungod niini nagtinumbanay nga sila. Ingon si Jesus, pag-una sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa igpapatubo sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag, o bisan unsay ang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit, madungog diha sa hayag. Ug bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok. Kanila nga makapatay sa lawas sa panwala na laing mahimo. Tugaanan ko kamo bisan angay ninyong kahadlukan. Kisay angay ninyong kahadlukan. Kadluki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayod ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam, ibaligya man lang og 2 kadagko? Dako. Apan walay usa kanila nga ikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa iyang ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamog bili kaysa daghang mga gagmayng langgam. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Magandang tanghali sa lahat. So, bago lang ako natapos sa pag-exercise, at sinishare ko po ito sa Facebook ko ngayon, yung actual na nangyari sa exorcism. Dahil ang kaaway natin is master of deception. At pasalamat tayo sa simbahan. Bakit ang simbahan nagtuturo sa atin ng katotohanan kahit hindi pa tayo sang-ayon sa turo niya. Siya po is the magisterium, the teaching authority. At sa pinupost ko ngayon, kanina, nadinig nyo ba yung sigaw? Kanina, may nadinig kayo na sigaw sa loob? Yun po, sinisolim exercise natin. So ito yung post ko. At yung, while nag-exercise tayo, yung kanyang reason why he possessed this person. So, pinupost ko ngayon. Na-late ako sa dahil nireview ko yung post ko. Today, during an exorcism session, a woman was found to be possessed. And the entry points were the amulets. Daming mga tao ngayon na merong mga amulets, habak, and talismans, anting-anting. She had received it accidentally. Natanggap lang niya. Galing sa kanyang auntie. As the exorcism prayers intensified kanina, the demons began to manifest and speak to her. Hindi niya alam itong mga revelation ng demonyo dahil possessed siya. Completely unconscious. So yung unconscious, hindi niya alam. They revealed, the 2 demons revealed shocking truths. Sa mga nandito at sana po ay makonvince na po tayo. Instead, yung mga amulets natin, instead, yung talisman natin, mga anting-anting, isurrender natin yan. They had been residing, yung manifestation ng unclean spirit? They had been residing inside the talismans, amulets, and charms all along. These objects, yung anting-anting, habak, believed to bring healing. Believed to bring not only healing, protection. Were actually doorways for demonic presence.
Pasensya na kayo sa mga anting-anting ngero ngayon, nagalit sa akin, okay lang. Anting ngero naman yung security guard natin. Galit din yan sa atin. At meron siyang 5 na espiritu na abyan, makausap niya. At ini-interview natin siya dahil marami talaga magagalit sa atin kapag sinasabi natin yung katotohanan. Pero okay lang. Galit naman siya sa akin. Pero ngayon, tuwang-tuwa siya. Bakit? Akala niya yung 5 ka mga espiritu na abyan niya dahil na-interview ko siya. Dahil maraming mga sikat na yun na albularyo. Dapat, hindi po ako galit sa albularyo naghahamon na sila ng debate. Naghahamon na sila ng duelo. Ang debate lang ang gusto kong ikasa. Pero yung duelo ay para saan? Bakit natin papatayin ang bawat isa natin? Kung galing sa Diyos, ang Diyos ang pinatay, hindi siya pumatay. Totoo, hindi? No. Napatay nga si Kristo Pero, uulitin ko hindi ako galit sa mga albularyo. Iniibig ko kayo, kaya nga sinasabi ko ang totoo. Hindi ko kayang patayin ang mga albularyo. Wala nga akong armas Makigduelo ako. Paano ano yan? Hindi nga ako kabisado magkabit ng pistula na makigduelo noon muna ako. Di ko kaako. Ako po sila. Pero di ko kaako ninyo pagpusil. Amen? Ang akong pagsulti sa Tinoo, dili aron patyon mo. Aron maluwas inyong kag. Kung makigduelo muna ako, di jud ko mo. Ang akong armas usaraman, rosaryuhan. Mabuto din Wala ko'y laing armas. Nagsalig man sila nga di sila mabadutlag bala mo nang proud kay sila. Yung ano man di madutlag bala si Gabriel ma-interview na ninyo. Di yun na siya madutlag bala. Hindi yan matabla ng bala. Yung security guard natin. Hindi nga yan convinced sa sinasabi ko Buti na lang pumunta yung asawa niya dito at nagdala ng sacramentals. Doon, napaso sa holy and exorcise oil. Pinainom nila. Ang sabi ng mga demonyo sa loob ng katawan niya na albularyo, 2 po yung kapangyarihan ni Gabriel. Albularyo for 22 years, anting-antingan, hindi matablan, haring bakal siya. Hindi siya matablan. Bakal nga For 22 years. 5 years naging tunay na albularyo, yung mga bitang hiluan, matambalan na niya. Yung mga biktima ng kulam at barang, mabigyan niya ng gamot. Dahil yung 5 ka demonyo, nagpakilala niya, ang perception niya, kanyang guardian angel. Isa doon si Archangel Gabriel. Akala niya. Dahil mag-communicate sila At sabi ng 5 demonyo, ang mga nagpakilalang anghel, kaya nating gamutin yan. Kapag hindi nila kaya, huwag mong gamutin yan. Hindi kaya natin yan. No. At alam niya yung sakit mo sa pamagitan ng kanyang accompanying spirits or abyan. Okay? At the more you go there, sinasabi ko talaga ito, the more you go there, the more you are contaminated. Ito yung revelation ng, ngayon lang ito po, during sa exorcism ko kanina. The demons confess. Ito Hindi nangumpisal. No? They reveal the truth about their entry points. The demons confess that they pretended to be black angels, dark spirits, disguised as beings of light. So, ang revelation nila, manifestation nila, kami ang anghel sa liwanag. They admitted to intentionally deceiving people by appearing as beautiful, radiant, and powerful spirits, gaining the trust of the spiritually ignorant. Mas may tiwala pa yung mga tao kaysa sakramento. Sino ang nagtatag sa sakramento? Walang iba, si Kristo. Dapat ilagay natin yan sa isipan at puso natin. Sabi ng mga tao, Father, nag-healing ka na, nagpakumpisal na ako.
Mag-anointing of the sick. And then the Eucharist. Greater than anting-anting. Greater than your talisman. Greater than your amulets. It is Jesus. Amen? Go to your priest. Yan ang lagi kong iniulit. Anong Ebanghelyo last Sunday? Go to your priest. Sinong nagsabi? Si Kristo. Sinabi ba ni Kristo, go to the occult practitioners? Wala. Asensya na po kayo, ha? Hindi ko po, wala po akong puot sa mga albularyo. Yung naghamon ng debate, deal ako dyan. Yung naghamon ng duelo, hindi ko kaya barilin kayo. Hindi ko kaya. It's up to you to kill me. But I will not do that way. Yung violence, to prove that you have power. Si Father Darwin, ito yun ha, wala akong kapangyarihan. Alam nyo, wala akong kapangyarihan. Kilikili power lang po. Wala. Akala nyo makapangyarihan. Wala. Mabuti pa kayo, may power. Father Darwin, wala. Kilikili power. Walang dapat ipagmalaki si Father Darwin. Yan ang totoo. Walang dapat ipag-prove si Father Darwin. I am nothing. I am nothing. Yan lang ang ipagmalaki ko. I am nothing. Kung magdiskusyon kayo, yes, I will. Pero makigbarilan kayo, hindi ko kaya yan. Hindi nga ako marunong bumaril. Buti kayo, marunong. Hindi ko kayang pumatay. Hindi ko kayang mag-isip ng masama sa inyo. Barilin ko pa kayo. Wala man akong baril. Kung may baril yung mga kasamahan ko, umalis na kayo dito sa ministry. Sama na kayo sa mga Hindi kailangan natin ng baril. Wala namang baril si Kristo, ha. Wala din siyang espada. Ang dala niya ay katotohanan lang. So patuloy ko, magbasa. Ito po ay bago kong nag-exercise ako kanina. Ano yung revelation and confession ng demonyo? They admitted to intentionally, take note intentionally, deceiving people by appearing as beautiful, radiant, and powerful spirits, gaining the trust of the spiritually ignorant and vulnerable. Sino yung ignorant? Dami. Vulnerable dahil may sakit. Gusto mo ng instant healing. Pwede ba tanggapin yung suffering mo? Offer it to the Lord. By that suffering, you will be saved and purified by God. Kung hindi ka man pagalingin, well and good. Your will be done. Kung kukunin ka ngayon, your will be done. Huwag kang mag-alala kung mamatay man tayo, muling nabuhay si Kristo. Amen. Parang hindi tayo naniwala ni Kristo, Yung mga kapatid ko sa GC, nagkagulo na. Dahil baka mamatay na daw si Papa. Okay lang. Mabubuhay yan. Muling mabuhay yan. Bakit? Kumpiyansa ko na buhay ito. Kung hindi pa ito nabuhay, hindi na ako magpakita ngayon. Useless itong ginagawa natin. Amen? Kahit ang kamatayan ay hindi makasiparit natin sa Panginoon. Yung problema natin, hindi yun rason makasiparit natin sa Panginoon. Amen? Increase your faith. I am so confident because of this person. No one else. No other reason else. Uy. Kung hapit na ka mamatay, kalipay. May banhawon ka. Amen? Padayon ta sa demonyo. Ako na i-share niyo. Bukas, patuloy tayo sa katekism natin. Ito lang isi-share ko sa inyo. Yung, parang inline din ito sa ating sign of the time. Ito yung, ito yung discussion sa social media. Okay? Patuloy. Through this deception, they were able to enter people's lives, especially those who believed in the power of anting-anting, amulet, instead of the true God. Pero, Father, pangalan ng Diyos ang tinatawag. Yeah?
Ganon din si Gabriel. Oh. May pakinggan niyo yung interview ko sa kanya. Walang demonyo eh. Walang pangalan ng demonyo. Sinong magpatuloy doon kung ang pangalan ng demonyo ang bibigkasin? Therefore, gagamitin nilang pangalan ng Diyos. They also revealed why some sick people experience temporary healing. Take note. Temporary healing. When these objects were used not because of divine power, but as part of the enemy's strategy. As part of the enemy's strategy to win loyalty, blind faith. Hindi na yan makikinig sa simbahan. Bahala na, basta na ayaw ko. Blind faith and eventually destroy lives. Additionally, demon said, ito po, yung sinabi niya kanina, we heal them only so they will trust us. One spirit mocked during the exorcism session, we show ourselves as light to fool even the religious. Ano? We show ourselves as light to fool even the religious, the gullible, and the desperate. Sino yung desperate? Yung mga may sakit, di ba? This exorcism serves as a chilling reminder that not all spiritual power comes from God. Not all light is holy. Take note, ha? Not all. Ito na po yung reflection ko. Not all light is holy. What may appear as a blessing can in truth be a curse in disguise. Sana po ay tulungan natin yung mga kapatid natin. Alam nyo, si San Pablo na torture, na bilanggo dahil sa mga occult practitioners. Nandyan yan sa Acts of the Apostles, chapter 16, verse 16 to 18. Anong nangyari mga kapatid? Merong isang babae na makahula siya. Makahula siya. Sa future. Merong manghuhula na lagi lang ang hinuhula yung lindol. Nakiusap nga na ako Ito yung pakiusap ko. Pwede hindi lindol yung i-prophesy mo. Pwede yung sino yung politiko na mabilanggo. Yun ang hulain mo. Na sino na ang maibilanggo na politiko sa flood control. Mas mabuti pa yun kaysa lindol. Puro lang lindol. Pwede ba sa mga manghuhula ngayon, hulaan nyo sino ang unang mabilanggo? At kailan mabilanggo? Dahil alam nila Bakit puro lindol lang? It intensified the fear of the people. Alam nyo, huwag kayong matakot. Mamatay man tayo dahil sa kalamidad, well and good. Muli tayong mabuhay. Kaya nga, sino bang hindi pa nakakumpisal ngayon? Magpakumpisal ako. Mamaya. Sinong nakakumpisal na? Pwede na kayong mamatay. Simba ko, kapader. Ikaw untang mauna pariya ka. Wanay mangumpisal na nila. Wait daw, no? Kana, it is a good preparation. Just imagine lumindol nung isang araw, di ba? Kung nahulugan tayo ng simento, patay. So yan ang realidad natin, naharapin natin. Anytime tayo mamamatay, tanggapin natin yan. At kung tatanggapin natin yan, less worries, less stress, unnecessary burden will be released from our thoughts. Our stress and our burden only exists in the mind. Purify your thoughts every single moment of the whole day. Amen? Alam nyo, yung problema natin, may problema talaga, but nadagdagan natin the way we interpret it. The way we respond to it. So ngayon mga kapatid, sana po ay natauhan po kayo sa actual reality of the exorcism. Ako po ay confident na confident
Kahit katulad ni Pablo, i-persecute ako. Kahit katulad ni Pablo, i-imprison ako. Na bilanggo si San Pablo to save a lot of souls. Amen? At sa mga may anting-anting pa nito, interviewin nyo si Brother Gabriel. He is very well versed of his own experiences. Gagamitin niya ito. Ganito. Alam nyo, gamit niya, rosaryuhan nga eh. Gagamitin niya sa kamay. Ipakumpit niya. Kung hindi nasisigaw yung mga mangkukulam sa loob ng katawan, okay na yon. Sabi niya, kunin mo yung mga curses na binibigay sa nilagay mo sa katawan niya. Ganun na yung lahat. Wag na ka nang magtira. Nakuha na lahat. And then, ito po. Sign po ito. Paano ito? Ito po. Shh! Shh! Holy Trinity po ito. The Father, the Son, and the Holy Spirit. May Trinitarian pa sila. No? May Latin siyang sinasabi kanina. Tingnan niyo yung interview ko kanina. No? So ngayon, hindi lang teaching po ito. Sunod na mga araw, i-interviewin ko yung mga albularyo na nag-surrender sa atin. No? Hindi talaga ako nakipag-away sa mga albularyo, ha? No? It is meant to save you, to protect you, and to guard all your family circle. No? So yan po yung sagot natin at sasagutin ko mamaya yung hamon na duelo, pero hindi ako sasang-ayon doon. Pwede lang siya ang babaril sa akin. Punta siya dito, pwede. No. Walang problema. 41 years old naman ko. Si Kristo 33 raman. Sunilapas na ko. Di man ipatas anay kinabuhi ng kalibutan. Si Kristo 33 years old na. Amen? Huwag kayong matakot mamatay dahil muli tayong mabuhay. Naniwala kayo doon? Totoo? Mangumpisal pa kayo mamaya? Totoo? Dahil yung nakakumpisal pwede na mamatay? Just accept the reality. Don't deny our reality. Hindi tayo para sa mundong ito. Para tayo sa kaharian ng Diyos. Sa mga may sakit ngayon, araw-araw kayo magsamba. Receive the Christ. Receive the Eucharist. No? Yung healings, bonus lang po yun. Yung pagpalayas ng demonyo, bonus lang po yun. Ang pinaka-importante, si tatay at si nanay ay nagkaisa na sa pagdasal. Nagkaisa na sa paglapit. Kaya nga may adoration chapel tayo eh. Dahil nandun siya. At nandito din siya sa banal na misa natin. Alam nyo, hindi aming sarili ang ibibigay namin sa inyo. Ang ibibigay namin sa inyo si Kristo. Hindi ako papayag na uuwi kayo without confessing all your sins. Kahit aabot pa tayo hanggang hating gabi, ibibigay ko yung sacrament of confession sa inyo. Dahil it is instituted by the Lord. All priests are healers when they administer the sacraments. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Natutuwa. No. Sana natutuwa? Question mark. Manawin. At sana po, tulungan niyo po ako. Ang dami na natin. At ang mission natin is to spread the truth. Not our opinion. Not our own ways. But the truth entrusted by the Lord and given by the Lord to His Holy One, Holy Catholic and Apostolic Church sa tunay na iglesia. At sana na-inspire po kayo, nanay, tatay na nandito. You have this great authority over your family circle to protect them through the prayer of the church, to protect them through receiving the sacraments. Kayo lahat, yung mga family members ninyo, advise them to receive the sacrament of grace. It purifies us from bad thoughts. It purifies us from evil intentions. It purifies our thoughts. And then, we have fullness of faith. You have fullness of love.
fullness of hope. Hindi tayo mawala ng pag-asa despite sa mga pagsubok na mabigat na ating masalubong from time to time. Amen! God is good! Oh, very good, no? All the time! At sana po na-empower kayo sa mga talk namin Hindi kayo natatakot sa talk namin. Yan ang objective namin, to empower you. And what's the reason behind that all of you will be dependent on God alone, not to Father Darwin, not to us, but to Him alone, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Because He is present everywhere. They are present everywhere. Call your guardian angels. No? Call them. Don't give them names. Huwag niyo silang bigyan ng pangalan. Just call your guardian angel. Come, guardian angel, protect me to my journey or to my destiny in life. Come, my guardian angel. And then, you feel confidence. Increase your trust to God. Amen? Paliog manindog at urong ampuon ng pag-ampo sa katawhan. Ubahin ang tumang pagsalig, mag-ampo kita sa atong amahan, aron luwas